Noong panahong iyon, dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Doon nagkatipon ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayon may hindi rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot?" Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyong siya'y dumarating, nasa alapaap ng langit." Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan.